Ako si Tongs, Tongs TV ang pangalan. Araw-araw sa bukid ang aking tahanan. Nagtatanim, nag-aalaga, walang kapaguran, para sa masaganang ani at magandang kinabukasan. Sa bawat umaga, kamera'y dala, kaalaman sa farming ang aking handog sa lahat. Yo, good morning. Good morning. Magandang araw mga katongs. Ayan. Kaninang maga pala, inisprayan ko po ng insecticide. Itong palaya natin. Yun nando sa malalaki at saka itong tatlong tudling. Yung 6. Nalilito kasi ko mga katongs sa dami ng balag natin eh. So, bibigyan natin ng pangalan yan isa-isa kada balag para hindi tayo malito. So, nandito nga ako ngayon dito sa 6 na tudling na yan, sa dating may okrahan yan, na kung saan nag-aangat tayo ng mga baging na nakalaylay dahil madaming baging dito, mga sa lupa. So ayan ang ganda ng kanal natin, tudling natin dito. Mataas yung tudling, malalim ang kanal na nasa gilid lang, tapos may taron dun sa gitna, parang pilapil. Kaya nung nagpatubig ako mga katongs, dito ko lang tinututok yan sa bungad, sumasampa na doon sa taas. Dati hirap na hirap tayo, kumbaga alon-alon dati yan pagka nagpatubig tayo sa okra, palipat-lipat tayo ng hose. Mainam pala pagka ganyan, lalaliman mo yung kanal para ma-diretsuhan ng tubig. So ayan, andito na nga po ako dito sa ginagawa ko. Nagsasampa tayo ng baging. Ayan, may pitasin na nga po na bunga dito. Parain na tayo mahalaw. So plano ko, halawin natin bukas. Anong petsa ba bukas? 24 23 po ngayon Huwebes. At Huwebes ba? Biyernes. Huwebes pa lang po ngayon. Lilito na tayo sa araw. Huwebes pa lang. Kaya kahapon nga pala nagwan tayo, nag-abono. Marami na rin bunga to, mga maliliit. Kaso na-spray nga pala natin kanina, sa makalawa na natin bibitasin. Aabot pa naman yan. Ayan mga unang bunga. Ganda ng talbos niya sa taas. Si Greg kasi mga katong pinatulong ko na doon sa ginagawa sa rest house ni boss. Magpapalatada. So pinatulong ko na muna. At wala namang pa kaming ganong gagawin dito. Tulad nga kapapataba lang po lahat. Pinatabaan natin lahat ng palaya. So yung sili na lang patatabaan bukas. Didilig lang natin. Winner calcium. So kahit na maulan itong mga katong, hindi gaano magtutubig pagka nagawa natin yung kanal sa gilid.
Ito yung mga sinasabi ko, nagsisimula ng punggos. Saan ito po. Ayan, kaya yan ang pinili natin isprayan ng pungkuran. Kaya yung pungkuran na yan nakapakat. So ngayon ayan na kukulay brown na siya, ibig sabihin nasunog na siya. Ano mga bunga dun sa harap, marami tayong mahalaw, baka 5 bundle, mga unang bungang puno lang yan eh. Sa susunod marami na yung mga ganyan oh. Magandang klase. Patubig ako rito at nagpataba, nakita ko kasi yung mga baging nakababa. Ayun oh, bunga. Nakatulad na ito. Ayan po, dami na yan. Dami. Sigarilyas na tinanim natin dito. hindi gumanda, pinagrasyater mo na, palitan na lang natin ng iba. Sayang lang kasi yung balag sa gilid eh, hindi naman natin pwede kasi tanong naman ang ampalayan eh, kumbaga kwan yan eh, ladlaran na siya ng mga talbos sa taas. May lupa oh, naglulumot. Ibig sabihin maganda lupa. Maganda yung lupa pagka naglulumot. Tingnan nyo ito mga katong, ang dami na natin na itanim dito sa area nito. Nakapagtanim tayo ng unang tanim natin dito yung Taiwan. Kauna-unahan tanim Taiwan. Tapos tinaniman natin ng siling panigang. Tapos tinaniman natin ng sitaw. Tapos tinaniman uli natin ng siling panigang uli. Tapos tinaniman natin ng okra. After ng okra, yun, doon pa lang natin naparoto. Tapos yun, ito yung ampalaya ngayon. Pero tingnan nyo, ang ganda pa ng nagiging arangkada ng ampalaya dito. Kaya nga pati yung mga halabaw nagugulat. Pero yun, ilang taon na ako dito, puro dito lang tayo nagtatanim. Paulit-ulit lang kaya natin tinataniman yung lupa, pero napapabulas natin ng maganda daw yung ampalaya, sabi ng nakangalabaw. Natanong kung ano yung nilalagay natin sa lupa, kasi karamihan daw ng inaararo nila dyan, 1 or 2 beses lang sila nagtatanim. After nun wala na, lumilipat na sila. Tapos hindi daw nag-grafted dito, hindi daw nagtatanim ng grafted, madalang lang daw nagtatanim ng grafted. Kaya yung balag daw na ginagawa dito pang ano lang, pang isang gamit lang. Kaya nakikita nila yung gawa natin ng balag matibay. Sabi ko, tinitibayan niya kasi hanggat nakatayo yung balag niyan, hanggat matibay yung balag, pwedeng taniman, pwede natin gamitin. So yun yung kuwan ng mga labaw, gulat siya eh.
ritong ganito. So nagbububong na kasi sila kuya doon sa ginagawa sa kubo nila boss. Tapos pinapapalatadaan ko na kay Greg at para mayari ka agad kasi malapit na matapos yun eh. Bubong na lang at saka palatada, magagamit na natin yan. Doon tayo magtitinor. Okay, ayan, natapos na natin isang tudling. Sinagyabang ano, isang tudling. Natutuwa ako dito sa ano nito, sa variety nito mga katongs na Chatay Dynasty. Ang dami niyang bunga. Oh. Ayan oh. Sunod-sunod yung mga bunga niya. Ayan po. Kita niyo po doon oh. Bali ko pa lang po ito. 36 days. Yan. So, kung hahalaw tayo bukas sa makalawa, 37-38 days, makakapitas na tayo ng unang harvest o unang halaw. Ang bilis di po ba mga katongs? So, after 4 days pitas uli. So, 42 days. Makakadalawang harvest tayo. At ang kagandahan ng ampalaya natin mga katong, kumapal muna siya bago siya naglaglag ng bunga. Yung iba kasi sinasabayan ng paglago, yung sinasabayan ng paglaglag ng bunga. Kaya ang nangyayari, imbis na dumami muna sa kanya at tumaas, nakapokus na sa bunga. Kaya pansinin nyo po iba, wala pa sa taas, nakakailan harvest na. So mas maganda po na umakyat na sa taas, kahit na hindi pa, kahit na sabihin natin ano, nasa taas na yan, nakakailan, hindi pa tayo ma-harvest. Mas maganda po yun, kasi dyan maglalaglag ng bunga yan ng marami sa taas. So, yun ang napansin ko sa bulas na ampalaya natin ngayon. Kikita niyo po doon sa kabila. Mas makapal po yun sa may kabila na yan. At sa mga hindi nakakaalaman, tanim po natin na ito. 4 na pack yung pinunla ko nung una. Dito sa area na ito, doon sa harap ng kubo, at saka yung ito sana yan. So ang nangyari, maraming palagay natin namatay yung halos kuwan ng namatay eh. Ang nasa 200 seeds ang hindi tumubo. Kaya ang naitanim na lang natin nasa 1.8. Kaya nagpahabol pa tayo ng isang pack. So naitanim natin sa isang pack, nakapaghulip tayo at saka nakapag tanim tayo ng 3 tudling yung kapupunan na ito. Ito kasing area na ito na 6 na tudling po ito. Ang naisabay lang natin na itanim doon sa una, itong 3 tudling. Kaya yung kabila, yung mapapansin nyo yung kalahati na ito, manipis pa. Kumaga bata pa. Hindi po siya kasabay na lumago na ito. Kaya pagka mag-harvest tayo, maunang harvest na natin 16 tudling yung nando sa harap ng kubo, at saka yung 3 tudling dito, 19 tudling. So yung 19 tudling po na yon ay nakatanim lang po ng ano yon, ng 86 puno isang tudling. Kaya kung sa isang tudling, wala pa po yun. Kaya yung 19 puno, nasa 1.8 lang po yan. Yun ang maliwanag. 1.8 na puno yung 19 tudling na yan. Wala pa.
Pero mas makuha tayo pagka sumabay na yung grafted natin. Ang grafted po natin tanim mga katongs 26 27 tray or 27 na puno. Yun ang naitanim na grafted natin. Kaya ang luwang ng ampalaya natin ito meron 2 hektarya. Okay, tapos na natin to. Yung 3 tudling lang naman na maraming nakasablay. Ito kasi mga bago pa lang sinyet iniutol to eh. Itong pinahabol natin na isang pack na pinanghulip at saka pinang puno dito sa 3 tudling. So ito yung 6 na tudling kasi na yan. Ito yan dating okrahan. Tapos ang kasabay niyan itong sa harap ng kubo. Ito naman 16 D6 na tudling to. Ito bali itong D6 na tudling at saka itong 3 tudling ang magkakasabay, nasa 1,800 na puno. Tapos nagbabad nga po tayo ng isang pack na pinahabol natin para mapuno yung 6 na tudling na yun. Bali yung 3 tudling na yun ang kinulang. Pero kung tutusin, nasa 4 na pack lang din po ito kasi maraming namatay dito na hinulipan at saka dito. Kaya nasa 4 na pack lang din po ito. Pati yung 6 na tudling mahigit 2,000 ganun. So dito naman tayo magpapalupot. Tulad po nito, kailangan natin ipalupot to. Itong nasa bungad, ayan o, lumalayo na siya. Ayan, nag-shetty na nga po sa taas, pero kasabay nga naglalaglag na rin ang bunga. Ayan po, ayan o, ayan. So naglalaglag na rin ang bunga kahit na nag-shetty na siya sa taas. Yun nga lang, di pa tayo nakaka-harvest, pero sabi ko nga 36 days pa lang po ngayon yan at nasa taas na yung bagi niya, pero marami ng bunga rin sa ibaba. Ayan. Basta nasimulan nating halawin sa maklawayan, dire-diretso na yan. Tama-tama lang yung hindi naulan muna yung ating grafted dito kahapon pag lagay natin pataba. Hanggang bukas yan, pwede na siyang maulan para yung pataba niya lusaw na. Ito yung grafted natin dito sa dulo. Sa mga hindi nakakalam, ito po yung unang tinaniman natin ng ampalaya dito na tinamaan natin ng 1.7 isang bundle. Ito bumenta ng halos 600,000. Ito nasa 4,000 square meter po siguro ang luwang yan. Kaya sulit na ibalag natin na yan kasi nataniman pa natin ng kung ano-ano yan. Kaya grafted ang tinanim natin. So ngayon ang nakatanim na grafted dyan ay nasa 1-2 na puno kasi kulang 1-2 kasi kulang 12-3 ang pumasok dyan. Tapos yung doon sa harap 1 nang pumasok doon 10, tapos dito 5. So yun ang kandyan mga katongs. Sa may tapat ng kubo ni boss yung huling tanim namin 5 tray, so nasa harap is 10 tray. Kaya 27 tray lahat yung grafted natin. Dito na tayo sa gitna mga katongs.
Naangat natin ang baging. Taba na sang ano ito. Malutong-lutong to. Kailangan kasi nasa taas sila eh. Mga ganyang klaseng bagay kailangan nasa taas kagabang, kaya yung mga ganito okay lang na nakakunyan, ladlad. Ito kasi maraming ibubunga pa yung matataba na yan eh. Ito okay naman ang umulan kahit na bagya lang at may bagyo, pwede nang umulan yan. Nalulusaw na ipataba nating kinarga. Uy, ganda ng mga bunga rito. Dami na mga bunga. Lalaki yung pitasin na, pero sa siguro makalawa. Na-spray ko kanina eh. Makalawa natin pitasin. Sabado biyahe natin. Bibiyahe namin. Kolong-kolong lang kasya na yan. Siguro mga marami na yung, dahil hindi natin masabi kung makailan yan, pero bis naman siguro 10 bundle. Unang halaw, buwan ng puno. Sa susunod niya marami. Ganda. Ito, pagka naulan yan, kahit na hindi maulan, okay lang, basa naman yung lupa yun eh. So kakainin naman na ipataba din ng ugat yan. Pero mas maganda maulan lang ng bagya, wag naman yung malakas. Mga 1 linggo, puno na yan. Makapal magsanga yung ano, yung grafted. Makapal. So kaming dalawa ni Utol lang gumagawa ngayon dito dahil si Greg pina-extra ko na ron para magpalatada ng matapos. Mabilis matapos kasi magpalatada si Greg mabilis. Tapos kaninang maga nag-spray si Utol. Sabi ko sprayan niya lahat yung paikot. Yung paikot ng bahalag na yan hanggang doon sa dulo. Tapos ito yung paikot ng bahalag na yan hanggang dito. Tapos yung harap, yun, inispray na nga niya, kaya iba na kulay ng damo. Tapos nung tanghali, pinatatanggal ko na sa yung sanga ng yung ibang dahon ng grafted. Tapos yung mga yung dahon sa ilalim, yung may mga punggos, pinatatanggal ko. Tapos yung nagsasangang patola, yung nandun sa harap ng inuna niya, kaya nandun siya habang nagkukan ako ng baging dito sa malalaki. Siguro bukas pwede na namin patabaan to ng calcium. Didilig lang, yun lang, wala palang tubig to. Ihilahin pa natin yung hose. Pwede sigurong hindi na, paagusin na lang natin dito, no? Para di na tayo maghila ng hose.
So update ko kayo dito sa huling tanim ng grafted. Ito maganda arangkada na ito mga katongs. Halos isang linggong na late to sa dalawang area natin. Itong nasa likod ay dyan, nasa harap. Ito kasi nasa 5 tray mahigit. Tapos ang kagandahan nito mga katongs kasi nung tinanim namin to, may paupong dupos sa tudling, kaya ayun, ang ganda naging bulas niya oh. Isang beses pa lang po napapatawan yan, calcium nung una. Tapos ayan, kahapon yung sinabog nilang tira namin doon sa grafted sa pataba kahapon, pinasabog ko na lang doon sa ilalim sa loob. Ayan. Sabi ko sabog nila sa ilalim ng plastic. Nagaganda na ako sa arangkada na ito. Ilan araw pa lang to kung kinakabit namin yung trellis net dito. Mukha ka akong magbababad ako ng buto kasi mga nalalanta, naninilaw. Pero ngayon ang ganda oh. Bukas ko na maka-spray ano, punggus pungguran. Oh, yung iba ang tataas na, tapos ang tataba pa ng sanga. Ito kasi mga katong may kargang ano yan, dupos. Biruin nyo, 8 tudling. 8 tudling lang yan mga katong. Inubos ni Greg yung 4 na dupos. Bali sa isang tudling 10 kilong dupos ang pinaupo. Yun nga lang, ganda din ang naging tudling na ito, tagliran. Hello, may bubong na oh. Kabagal naman. Ha? Ha? Doon talaga yung bagong pasok na doon. Parehas yan. Mayari ba ni Benteng yung kulkuling niya? Tapos. Dapat ipakat mo na yung plexi hose bukas. Bago mo. Hindi, bukas pagka... Magandang kwarto na ito, luwang. Ganda nung may bubong na oh. Oh. Kahit yung truck dito kasya. Kahit yung truck kasya. Pinaghandaan na ni boss yung tinuran eh. Ha? Sa Martes, na-spray ko kanina. Ay, sa Sabado na. Na-spray kanina. Ha? Ha? Hindi, pwede pa yun. Na-spray ko kanina. Yung gano'ng spray, maraming tusok eh.